This is the abandoned Kubo house here at Basak, Loon, Bohol. Nandito pa ang ilan sa mga gamit, nagkalat ang mga debris and we try to explore it. So guys, let's start our investigation here at Kulungan. Jack! Maba kami dito. Meron? Ang abandoned kubo ay tinayo noong 2016 at tuluyang naabandonan noong 2023 matapos itong iwanan at hindi natirhan ng may-ari. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong napabayaan. Ang bubong ay nagsimulang masira, ang mga dingding ay kumupas at ang paligid ay natabunan ng matataas na damo at makakapal na halaman. Tahimik na lamang itong nakatayo ngayon. Ngunit ayon sa mga sabi-sabi ng ilang taga rito, may mga aninong gumagalaw sa gabi at may presensyang hindi mapaliwanag. May ilan na ang naniniwalang may mga maligno at elemento raw ang naninirahan dito. 8 PM na ng gabi nang magpasya akong pumunta sa abandoned kubo na malapit sa amin. 5 minuto lang ang biyahe papunta roon, kaya naman mabilis lang akong nakarating. Ngunit pagdating ko, agad kong napansin ang matinding katahimikan sa paligid. So guys, nakapasok na tayo. At ito, dito pa lang ang lawak na ng lugar guys, at puno na ng mga damo. Agad kong napansin kung gaano kalawak ang paligid nito, ngunit may isang bagay na biglang nagpakaba sa akin. One, two, 3, 5, 6, may 6 na puno guys. So ito siya. So ito ang kanyang paligid guys sa bahay. Malawak siya hanggang dun. So guys, unahin natin explorein ang bahay, tapos pagkatapos ng bahay pupunta tayo doon sa ibaba. May mga kulungan ng baboy sa bandang ibaba, kaya naman unahin natin itong sa bahay. Let's go. Bago tayo pumasok, punta tayo muna dito sa likod ng bahay. So ito ang likod ng bahay guys. Puno ng mga damo. May kuno dyan at may closet at dyan na ito muna boundary. May gate, may harang, pero ito may hose at may saksakan pa. Madamo ang likod ng abandoned kubo, ngunit ilan sa mga bahagi nito ay maayos pa. May nakita rin akong posting na tumba at nakasandal na lang sa gilid ng bahay. So banda dyan ang mga kulungan ng baboy guys. So punta na tayo sa
harap ng bahay. Let's go. May nakita akong mahabang bakal na nakahiga at nakaturo papunta sa mismong harapan ng bahay. Pagdating ko sa harapan, ito agad ang tumumbad sa akin. So, ito na ang harap ng bahay, guys. So, may mga damit pa dyan. Mga damit. Gamit sa pag aayos ng mga bahagi dito at mga kahoy. So, napay mga gamit. May metrosang at may ano pa ng oil, change oil. So mani ang gamit at may sakakan dito, pati dito. Uy, may putiki at may guma dito, guys. At may bakal at saksakan. So dalawang saksakan dito, guys, isa doon at dito. So, try natin pasukin ang bahay, guys. Pagkatapos kong explorein ang harap ng bahay, agad akong pumasok sa loob. Pagbukas ko sa pinto, ito ang nakita ko. Sa loob ng bahay, guys, may ito para sa pang walis doon at mga butas at walis at may sakit pa dito at sa kuryente. Pagpasok ko, makapal na alikabok ang agad ng bumungad sa akin. Sa kabila nito, may ilang mga bahagi pa ng bahay na matibay at maari pang tirhan, at may napansin din akong mga dumi ng butiki sa sahig. Kaso marami ng alikabok, halatang abandon na. So may mga ng iwan ko o ilaga ba to, daga or mga butiki or something ganyan. So pasok tayo sa CR. So guys, itong CR. So nakikita nyo naman, kabuk na may mga gamit pa dito. Yan, hindi ko alam kung para saan to, pero pang CR yan. Ito, lagayan ng mga sabon. Pagpasok ko sa CR, napansin kong maayos pa ang mga gamit. Hindi pa ito sira, ngunit balot na ito ng mga alikabok at halatang matagal nang hindi nagagamit. Dito, lagayan ng mga shower. Dito naman, pwede din lagayan ng mga shampoo. May bintana dyan at may compartment pa dito. Sa itaas ng kabinet, may isang bakal na agad kong napansin, pero hindi ko matukoy kung ano ang gamit nito. Paglingon ko sa kabilang bahagi, may nakita akong switch ng ilaw. Sinubukan ko itong pindutin, ngunit hindi na ito gumagana. Wala nang super, guys. Ito naman ang faucet. Tuloy na nito. Hindi na kagana. Ito. Hindi na rin. Ito. Mga alikabok din. Kagaya doon sa sala. May dito. Yan dito. Na wala. May tubo. Sa tuko is so may sakit pa dito. So yan ang sa CR.
So, proceed tayo sa kulungan ng baboy. Bantad, doon. Let's go guys. So guys, ito ng kulungan ng baboy. Pagdating ko sa kulungan ng baboy, ito agad ang bumungad sa akin. Sira-sira na. Yung mga gamit pa dito guys. Actually guys, dalawa to. Dito, isa dito at dito. Katabi to. Unahin natin dito. So may gamit pa dito guys para sa pang hose. Sira-sira ng mga bubong, may mga kalawangin na yero at ang ibang bahagi nito ay tuluyan ng nawasak. At kapansin-pansin din ang mga gamit na naiwan at halatang pinabayaan na ito ng matagal. At ang unang kulungan. May gamit pa dyan. Hose. Full na. At may faucet dito. Dalawang faucet. Isa hose at isa para dyan ka so tayo sa pikas. So sa pikas guys, Pagkatapos kong explorein ang unang kulungan, pumunta agad ako sa pangalawa. Halos natabunan na ito ng mga bubong. At may nakita rin akong mga hose na ginagamit bilang protection sa mga kable. at mga Pagkatapos ito, dumiretso na agad ako sa pangatlong kulungan. Dito, bumungad sa akin ang mga bubong na tinanggal na at mga tuyong dahon na nagkalat sa sahig ng kulungan. din may scene dito. Bubong. Yung may basura doon. Doon pa. Mga damo. Ang laya pala. Diyan guys. Laki din to. Tulad ng may scene. At may kaya ng mga tubig ng baboy. May mga damo na rin nakapasok sa loob. May nakita rin akong mga bakal at mga lalagyan para sa pagkain ng baboy. May bakal. At ito naman ang lagayan ng mga pagkain. Pumunta naman ako sa pang-apat na kulungan. Ngunit napansin ko medyo naiba ito dahil may harang sa gitna. Naisip ko maaari itong kulungan para sa mga biik o maliliit na baboy. Harang sa gitna. Mabiit dito guys. Dito. May mga gamit pa. Dito may mga gamit pa. Ito naman guys, may bumbilya. Nagmadali na akong explorein ang natitirang mga kulungan dahil lumalalim na ang gabi. Habang nagpatuloy ako, napansin kong halos pare-pareho na lamang ang mga disenyo ng mga kulungan. Okay. So dito naman banda guys, wala nang harang, tinanggal na. At doon bangin na dyan guys, hindi na tayo pupunta dyan, bangin na dyan. Ito naman sa pikas na side may trapal. Yun, kagaya ng doon sa nauna, pero dito itabunan ng bahagya guys. So proceed tayo sa pikas side. Ito siya guys. Pagkarating ko dito sa kabilang bahagi, ito agad ang tumumbad sa akin. So dito tayo mag-una.
Dito may pipe akong nakita dito para sa tubig. Habang nag-explore ako sa kulungan ng baboy, may narinig ako malakas na lagapak na nagmula sa likod ng kulungan ng baboy. Mga ganyan dyan. Parang wala na. Check! Wala. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy ako sa pag-explore ng lugar at pumunta ako sa huling bahagi ng kulungan ng baboy. So ito naman guys, sira na dito, sira na at tinanggal na nila, may trapal dyan, sira na dito din at ito tinanggal na din nila dito at may ubos ng tubig dyan sa side guys. Kagaya ng doon may trapal at kagaya doon tinanggal din ang mga paral dyan. Pagpunta ko sa huling kulungan ng baboy, napansin ko ang mga kahoy na natambak at may nakita rin akong ilang mga kagamitan at mga gamot na ginagamit para sa baboy. Gamit pa pati dito at maraming kalat dito, ang gamit yan gamot sa baboy. Ito gamit ito at dito at ito. So guys, tapos na akong proceed tayo sa investigate. Naman tayo sa bahay. Let's go. Pagbalik ko sa kubo, agad kong inihanda at sinetap ang aking mga kagamitan para sa investigation. Inayos ko ang lahat ng kakailanganin upang masimulan na. Let's start our investigation guys. So, una, ang motion bowl. So, ang motion bowl guys is detect to pag may nagalaw dyan. At ito naman ang spirit music box. So, pag may motion, nadidetect din ko at itutunog kagaya nito. At ito naman, sa Hindi ko alam kung ano iyon, kaya hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na lamang sa pag-iimbestiga. Let's start na. So, ako si Franz. At nandito ako para mag-investigate. May spirito ba dito? Kung meron, kaya nung pagalawin dito. Matagal akong naghintay ng response sa aking mga gamit, pero lumipas ang 10 minutes na paghihintay, wala pa ring response sa aking mga gamit. Try natin ilipat ang dating ang rose ball at saka dito. Maraming paraan ang sinubukan ko, pero wala pa ring response. Kaya naman sinubukan ko mag-on ng radyo, baka sakaling may mahagip tayong mga frequency sa paligid. May kasama ba kami dito? Meron? Meron. Meron ba? Ano ka, elemento o espiritu?
Meron. Meron. Meron nga, guys. So guys, try natin lipat ang investigation natin sa baba, doon sa may kulungan ng baboy. Let's go. So guys, let's start our investigation at kulungan sa baboy. So una natin gawin, ilagay ito dito. At ito dito, nakatayo lang. At let's begin our investigation here. So habang mo dire mo dire. Nagsimula na ako magtanong gamit ang radyo na aking dala, ngunit maya-maya bigla na lang itong namatay. Upong kulit to. Hulog. Narais dito dire. So elemento. Elemento. Sistema. Sistema. Nakaka-detect ang spirit music box natin. Kakaiba. Pero ito ay nadetect siya. Ay lagapak naman guys. So dito na natin tapusin ang investigation natin guys. So kung na-appreciate nyo ang mga videos kong ganito, i-hit ang like and subscribe guys. Let's go. Nasigigil po dito. Ang mga nangyari sa gabing iyon ay nanatiling misteryo. Isang karanasan na hindi basta makakalimutan. Saan man tayo makarating sa ating mga susunod na exploration, be positive.